May person of interest na ang mga otoridad sa karumal-dumal na pagpatay sa magkaibigan na natagpuan po sa loob ng sinunog nilang sasakyan sa bayan po ng Peñaranda, San Nueva Ecija. Sinasabing nakapag-grupi pa ito pong mga biktima at yung hinihinalang suspect bago maganap ang krimen. Naging mata natin sa balitang yan si Jim Tejano. Akala ko nasusunog na kaya pinatatanggal ko yung baterya para ako ano. Maandar pa yun. Maandar pa yung kotse o katibay. Sa unang tingin, karaniwang sunog na sasakyan lang ang inakala ng ilang magsasaka sa barangay Sinasahan, Peñaranda, Nueva Ecija nitong Lunes ng umaga. Pero, nang kanilang lapitan, isang nakakagimbal na eksena ang tumambad. Dalawang bangkay sa loob ng sasakyan ang kanilang nakita. Binaril pala to. Saan yung dito lang tama yung ano sa harapan. Tataka naman ako. Ay, sa likod. Agad namang ipinagbigay alam sa otoridad ang insidente. Sa isang malawak at liblib na lugar, malayo sa mga kabahayan, natagpuan ang sunog na sasakyan. Indikasyon na ayon sa pulisya, sadyang pinagplanuhan ng krimen. Tanging kulay at plate number lamang na sasakyan ang pagkakakilanlan dito. Ayon sa otoridad, matapos ang krimen agad na tumakas ang mga salarin sakay ng tricycle na pinaniniwala ang nagsilbing getaway vehicle. Sa autopsy report, tigi-isang tama ng bala sa batok ang tinamo ng mga biktima gamit umano ang kalibre 45 na baril. While on travel sila, sir, sila po ay nakitaan ng tama dito sa kanilang batok po, sir. 1 each. As result ng ating autopsy report, and then afterwards, sir, nung kinilid yung sasakyan, and then bumaba yung isa sa mga suspect natin. Binuhusan ng gasoline yung dalawang biktima, and then sinilaban gamit ang pospor. May iba po pong kasama aside so dalawang suspects, sir, na yung driver nga po ng tricycle, sir. So talagang planado yung ginawa nilang pagpatay sa dalawa, sir? Yes, sir, yes. Based po sa report, sir, caliber 45 po sir ang ginawa. May hawak na ring CCTV footage ang pulisya na posibleng makatulong sa pagtukoy at pagdakip sa mga responsable sa krimen. Lunes ng umaga, nang magpaalam ang 33 anyos sa babaeng biktima sa kanyang kapatid na aalis at mayroong mahalagang lakad. Naihatid pa niya sa eskwela ang kanyang anak. Ayon sa pamilya, pinakiusapan lamang ng babae ang kanyang kaibigang 45 anyos na isang government employee mula sa Palayan City. Nasamahan siya at magmaneho para sa isang mahalagang transaksyon. Transaksyon na may kaugnayan sa pagbebenta ng kanilang apartment na nagkakahalaga ng 18 milyong piso. Hindi lang anya ito ang unang beses ng transaksyon. Naudlot dahil umano sa naging problema ng buyer. Basta yung kapanahunan ng flood control. Kasi nadawit daw siya ng flood control. Keso na freeze yung account niya dahil sa flood control. Tsaka nasarado yung quarry niya. Kaya hindi niya mabili-bili. Taka ako nung nakarang araw nga, nag-decide na magkikita sila. Hindi lang naman dalawang beses silang nagkita. Bukang bibig niya na mag-ano kami doon, may pag-uusapan kami, parte dito. Yun nga yung last na parang narinig ko na baka bibili na. Bago ang krimen, nakapagpadala pa ng larawan ang biktima sa kanyang kapatid. Makikita sa selfie ang isang lalaki na nakasuot na jacket na itim at face mask at isang babae na tila sadyang tinakpan ang bibig na ngayon ay itinuturing na person of interest ng pulisya. Ayon pa sa pamilya, nakwento rin ang kinakasama ng biktima na magtutungo ang negosyante sa isang farm sa Peñaranda, Nueva Ecija. Ang last nun yung chat nga na saglit lang at nag-uusap kami. Siguro at pupunta daw sila ng Santa Rosa. Nakapag-selfie pa sila. Sir, Yes, sir. do you have any idea o sila po ba yung tinutukoy na person of interest, yung dalawa sa likod ng kotse? Sila nga po, sir, at kasalukuyan po namin sinusundan po yung dalawang person of interest po. Giit ng kapatid ng biktima, nawawala ang gamit ng babae, lalo na ang kanyang cellphone. Posible anyang itinapon ito para itago ang karumal-dumal na krimen at ang tunay na motibo. Hustisya ngayon ang panawagan ng pamilya ng biktima. Masakit lalo na yung akala ko nga hindi siya pero nang
binuksan talaga yung pinaglagyan sa kanya. Ina-identify ko na kaagad, bakit ganitong nangyari. Nakilala ko yung ano niya, tsaka yung huli, yung tattoo. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.